Alone all the time. Goes by. Baka may tanong po kayo sa Book of Revelation. Pakitype na lang. Hindi, narinig ako kanina sa kabila na ano daw yung sa Book of Revelation, yung dalawang ano ba yan? Yung dalawang saksi daw. Yun daw yung dalawang ano, Old and New Testament daw yun, Old and New Testament. I disagree naman, I disagree na yun ay Old and New Testament. Kasi yung bali apat na titulo yan eh. Dalawang saksi, dalawang propeta, yung dalawang ilawan na nagsisimbolo ng iglesia, dalawang propeta. Mga propeta po yan eh. Hindi po yan yung ano, Old and New Testament. Hindi po yan yun. Mali po yan. At yan ay dalawang saksi po yan. Hindi po yan ano, saksi ni Kristo yan. Hindi po si Moises at si Elijah ang dalawang propeta. Dahil po yan naka-witness yan nung magkatawang tao, si Jesus, nung naging tao. Kaya hindi po yan si Moises at si Elijah. Mga Old Testament character po yan eh. Ang dalawang saksing po yan ay yung nakasama ni Jesus nung siya magkatawang tao. At yan ang sa pantaho ko ba yan, yung dalawang punong olibo. Dalawang puno po yan. Ang puno ng mga Israelita na Kristiyano noon na si Apostol Pedro. At ang isang puno naman ay yung sa Hentil. Isang punong olibo na si Apostol Pablo. Yan po yung dalawang punong olibo. Dalawang iglesia po yan. Hindi po yan, may narinig ako kanina sa kabila, na ang dalawang saksi daw ay ang lumang tipan.
at ang bagong tipan. Hindi po yan, mali po yan. Hindi po yan maano ng ano, dahil kasi yan po ay dalawang saksi ni Hesukristo. Hindi po Old Testament character yan. Dalawang punong olibo, ibig sabihin dalawang church po yan. Israelite Christian at mga non-Israelite Christian. Yan yung mga hentil na inakay ni Apostol Pablo. Kaya yan po ang dalawang propeta. Propeta rin po yan. Propeta rin si Apostol Pedro, propeta rin si Apostol Pablo. Marami kayong makikita sa YouTube, yan ang sinasabi nila. Yan dalawang saksi daw na yan ay si Moises at si Elijah. Mali po, mali. Yan po ay yung mga saksi ni Hesukristo nung nagkatawang tao siya. Mali po ang ano nila, interpretation nila dyan. Wala po akong nakita, naiba po yung interpretation ko. Kasi ang makikita nyo sa YouTube, halos lahat na yan ay si Moises at si Elijah. Hindi po magko-conform sa apat na kategorya ng ng Revelation. Yan ay dalawang saksi, dalawang propeta, dalawang punong olibo, at dalawang ilawan. Ay ang ibig sabihin ng ilawan ay iglesia nga po yan. Kaya yan po ang criteria niyan. Bagsak po ang si Moises at si Elijah dyan. Dahil hindi nila nakita si Kristo nung hindi sila bagamat si nakita nila sa Transfiguration sa bundok ng hindi po sila yung nangaral, hindi po sila yung naging puno ng iglesia. Yung naging leader. Si Apostol Pablo ay naging leader ng mga hentil. Si Apostol Pedro ay leader ng mga Israelita na Kristiyano. Kaya hindi po magko-conform si sina Moises at Elijah. Hindi po magko-conform sa apat na criteria. Propeta, dalawang punong olibo, dalawang kandilerong ginto, saka yung isa pang criteria. Hindi po sila papasok diyan. Pasok na pasok po sina Apostol Pedro at Apostol Pablo. Sila po yung babalik, yung mga espiritu nila. Yan po ang magbabalik sa yung magre-restore ng apostolic doctrine. Yan po ang magre-restore ng apostolic doctrine, yung dalawang dalawang espiritong yan na mababalik na gagamit ng mga tao ngayong dahil po kaya papatayin po yan Yan naman po ang magtatatak ng 144,000 na Hudyo na siyang magagamit sa mga huling panahon. Sila po ang magtatatak, magre-restore ng apostolic doctrine.
Yan po ang magtatatak ng yan na po, papasok na po tayo sa 3.5 years, 3.5 taon na pagtatatak ng Diyos. At pagka natatakan na po yung mga Hudyo na yan na siyang tatapos ng trabaho, sila po yung pagdating ng hayop 666, papatayin muna yung dalawa na yan dahil natataka na yung mga Israelitang gagamitin sa huling 3.5 years. Nandiyan na rin po yung Great Tribulation na sinasabi. Natapos na rin po niya pagpasok ng hayop 666, yung mga natataka ng Diyos naman na buhay pa, po rin siya, makakaranas po sila ng masasaksihan nila yung Great Tribulation pero sila may tatak na ng Diyos. Pero yung ibang mga tao na matatatakang ng hayop 666, yan naman po magkaano ng makakaranas ng Great Tribulation na tinatawag mga salot. At yung pagkatapos po ng Great Tribulation na yan, bago matapos yan nandiyan naman po ang makikipaglaban po yan sa Panginoong Hesus. Sa Revelation 19, lalaban sila sa Panginoong Hesus. Yung mga natataka ng hayop 666, nalalaban sa Panginoon. Mauubos sila po dyan sa Revelation 19, mauubos po silang lahat dyan. Mauubos po ang sa Revelation 19, reviewin nyo po, maging parang Berea tayo. Na saliksikin nyo po dun sa mga kasulatan sa Revelation 19. And dyan po, makikita nyo po, maubos na po ang tao dyan. At yung may tatak ng Diyos, dyan na rin po yung first resurrection na tinatawag. Meron lalaban sa Panginoong Hesus. Yung iba naman ay yung tinatawag na first resurrection. Yung aabuting buhay. Tsaka yung mga patay kay Kristo, sabay pong aakit yan. Na siyang maghahari sa 1,000 taon. Meron pong paghahari ng 1,000 taon. Pero pagdating po ng 1,000 taon, wala na pong tao dyan katulad ng mga paniniwala na ibang reliyon. Ang paniniwala nila sa 1,000 taon ay may mga tao pa. Wala na po. Naubos na nga po dun sa Revelation 19. Lumaban po sa Panginoon eh. Lumaban lahat sila. Wala pong natira. Naubos pong lahat yan. At yung mga naniniwala naman kay Kristo ay inakyat na po sa langit. Kasabay ng mga namatay kay Kristo. At sila nga po yung maghahari sa 1,000 taon. Wala na pong tao sa 1,000 taon. Ngunit ang tanong, sino ang paghaharian sa 1,000 taon? Yan po ang tanong. Bagamat ang Seventh-day Adventist ay katulad ng paniniwala ko na wala ng tao sa 1,000 taon, pero hindi nila natukoy kung ano mangyayari dyan sa 1,000 taon. Sa 1,000 taon po, bagamat wala ng tao, ang paghaharian ng mga nabuhay ng first resurrection Christian na maghahari, ang paghaharian nila dyan na may pamalong bakal
Ano man po yan eh, idiomatic, ano yan eh, idiomatic words yan eh. Hindi na po tao ang paghaharian dyan. Ano po ang paghaharian dyan? Ang paghaharian po dyan, yung mga fallen angels, mga espiritu na po ang paghaharian ng mga maghahari sa 1,000 taon. Hindi po tao ang paghaharian dyan. Mga fallen angels, pangangaralan po natin yan. Kaya nga po merong mga naniniwala ko, merong Church of Angels. Yan po ang paghaharian natin sa 1,000 taon. Mga fallen angel, nabibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoong Hesus na magbago. Ngayon, si ano naman po, ang ikinulong lang po naman ng 1,000 taon si Satanas eh. Hindi naman po ikinulong lahat ng mga espiritu eh. Hindi po, si ano lang ang si Satanas lang po ang kinulong. Akala nung iba, lahat ng masasamang espiritu kinulong. Hindi po. Yan nga po ang paghaharian ng mga Kristiyano ng first resurrection Christian. Yan po ang paghaharian ng yung mga espiritong nahikayat ni Satanas noon na yan po ang paghaharian. At pagkatapos po niya ng 1,000 taon na paghaharian natin yung mga espiritu na yan, ay pakakawala na si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon. Ngayon, pagka napakawalan na si Satanas, ay manghihikayat pa yan. Manghihikayat pa yan ng mga espiritu na sasama sa kanya. Yan naman po ang tinatawag na giyera ng Gog at Magog. Yan ang Gog at Magog. War na ng mga spirits yan. Wala na yung tao. Ang giyera ng tao at ng Panginoong Hesus, ang tawag dyan ay Armageddon. Nangyari na po yan bago mag 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, Gog at Magog. Mga espiritu na po yan ang lalaban sa Panginoon. Kasama na si Satanas. Ganyan po pangyayari dyan. At wala na pong Great Tribulation dyan pagkatapos nyan. Ang turo ni Soriano, na aking dating mentor, pagkatapos daw ng 1,000 taon ang Great Tribulation. Hanapin mo nyo po yan sa Revelation 20, wala pong Great Tribulation dyan. Wala pong Great Tribulation pagkatapos ng 1,000 taon. Nakatulad na itinuro ni Soriano. Mali po yun. Wala na po yan. Wala po kayong makikitang Great Tribulation sa Revelation 20 pagkatapos ng 1,000 taon. Bakit po wala na? Kasi nga po yan paano pa magkaka-Great Tribulation ng mga tao dyan eh. Naghahari na nga at wala ng tao. Wala ng tao sa 1,000 taon. Nung lumaban sila sa Panginoong Hesus nitong sa Revelation 19, naubos po lahat ang taong lumaban sa Panginoong Hesus, naubos po. At yun namang kay Kristo ay kinuha na, inakyat na sa langit. Kasama yung mga namatay at yung mga buhay. Sila nga po ang maghahari sa 1,000 taon. Ganyan po ang kwento dyan. Ganyan po ang kwento dyan. Kaya po ang Great Tribulation, mangyayari po yan diyan sa panahon ng ng hayop 666. Diyan po ang Great Tribulation na bago mag 1,000 taon. At bago maghari ang yung
ang hayop 666, magaganap muna yung pagtatatak ng Diyos. Kasama na po dyan yung 2 propeta na darating. Ganyan po ang kwento dyan. At magkakaroon ng restoration ng apostolic doctrine. Kaya po ngayon, wala pa pong tutunay na na iglesia, wala pa po. Lahat po ng mga ngarang ngayon ay bagamat yung iba'y maayos naman, wala pang pong perfect doctrine ng apostolic doctrine, wala po. Kita nyo, 2,000 taon na hanggang ngayon ay nagtatalo-talo pa. Dito sa TikTok ay nagtatalo-talo pa hanggang ngayon na si Kristo daw ay tao, yung iba naman ay si Kristo ay Diyos. Hindi magkasundo. Hindi sila magkasundo. 2,000 taon na nagdedebate. Wala po pong perfect religion. Katulad nung first century Christian, naubos po sila. Pinagpapatay po sila. At ang nagpatuloy na kulang hindi naman perfecto ang doktrina, ang nagpatuloy, tama po yon ng Catholic. Sila nagpatuloy, ngunit hindi po perfecto. Isang unang-una na lang kasi ang talagang Kristiyano, ang nakabase po yan sa Jerusalem, hindi po sa Roma. Kaya nga po maraming naging maraming naging sanga-sanga ang Catholic. Nandiyan ang Orthodox, nandiyan ang pa yung isang grupong nahati hanggang makarating kay Martin Luther, Protestante, born again, Baptist. Kaya po wala po naubos po ang first century Christian. Pero naman po babalik naman po ang i-restore nito sa ang apostolic doctrine ngayong mga huling mga oras na. Tayo po ay nasa mga huling oras. Nasa mga huling oras po tayo ng huling araw. Kaya po ang kasamaan dito sa mundo ay parang nagmamadali na. Ang isang tanda po niya na yung Israel. Atin pong palatandaan ng Israel. Kita nyo ba kabi-kabila ang missile nung mga nakaraan na sila ay nagsimula ang gera sa hindi nila ang nagsimula ay yung mga Hamas. Ang hula sa kanila 2,000 silang wala po silang identity, na wala po yung identity nila. Ang Israel ay napalitan ng pangalan ng Palestine. Halos 2,000 taon napalitan ng pangalan ng Israel na Palestine. Kanya po ang kwento niya, at meron namang hula na ang Israel ay magbabalikan sa kanilang bansa. Ganyan naman po ang nangyari. Noong 1948, ang Israel ay na-reborn. Na-reborn po, 1948, ang Israel. At marami nga pong nagbalikan sa Israel. Maraming nagbalikan sa Israel. At kara-karaka, nung dumami ng mga Israelita, mga Hudyo, nagsimula naman ang giyera. Kaya yan po yung yung punong olibo. Meron yung pagmasdan nyo daw ang anong puno yung sinabi. Na pagka nakita nyo yung mga palatandaan na yan,
Ang lagi nating point of view, hindi yung mga ibang bansa eh. Ang lagi nating reference, dapat ang Israel. At ibabalik nga po ng Diyos ang kaharian sa Israel. Kaya nga nagtanong ang mga alagad noon kay Panginoong Hesus, Panginoon, kailan mo ibabalik ang kaharian sa amin, sa Jerusalem, sa mga Israelita? Alam nila na wala eh. Kasi ang first temple ay nasira. Hanggang second temple nasira rin. Kaya po talagang nawala sa kanila. Ibinigay sa iba. Ibinigay sa iba ang ngunit ang Katoliko nga po ang nagpatuloy niyan. Pero ang doktrina ay iba na. Yan nga po yung puti, yung tatak, yung pagbubukas ng mga tatak sa Apokalipsis. Ang unang tatak po sa Apokalipsis ay ang kabayong maputi. Akala ng iba ay si Jesucristo yan, kabayong maputi. Hindi po, ang dala-dala po ng kabayong maputi na si Kristo ay tabak. Ngunit ang dala nitong unang kabayo sa Apokalipsis, yung unang tatak, yung kabayong maputi, ang dala-dala po nito ay pana, hindi po espada. Pana po ang dala ng puting kabayo na walang bala, walang lang ang dala niya, yung bow lang, bow. Kung tawagin bow, pero yung bala, yung pinaka bala niya wala. Yan nga po yung paglabas ng Catholic religion na inilipat nila sa Roma ang pamamahala. Kaya hindi na po original na yan. Ang original po ay nasa Jerusalem. Ibabalik ko po ng Diyos uli sa Jerusalem ang pamamahala. Babalik po yan. Kaya po ang yung tayong Gentile Christian, naniniwala po ako dun sa rapture na tinatawag. Ira-rapture yung mga Gentile Christian bago dumating ang hayop 666. Yan po ang interpretation ko dyan. At ang magpapatuloy niyan ay ang mga Israelita na mga ngaral sa buong mundo. Pati mga hentil na hindi pa naniniwala kay Kristo, sa loob ng huling tatlot kalahating taon ay Israelita po ang gagamitin. Ang Gentile Christian ay ira-rapture na rin po, ira-rapture po yan. Iba pa yung first resurrection. Yan po ang interpretation ko dyan. Kaya wala pong, at yung pagtatatak po ng hayop 666, diyan na rin po lilitaw yung Great Tribulation, mga salot, na diyan na po yung yung 7 trumpets. Hanggang 11 PM lang po tayo mga kasama. Yung 7 trumpets na yan, tatapusin muna po natin yung yung tatak, yung 7 tatak, yung selyo. Ang pangalawang selyo ay yung kabayong mapula na may hawak na tabak. E di tapos na po tayo dun sa kabayong maputi. Yan ang mga po yung Catholic, paglabas ng Catholic religion.
Ang pangalawang tatak, pangalawang kabayo, ay yung kabayong mapula na mayroong na mayroong hawak na malaking tabak. Pero pula po siya, pula. Ibig pong sabihin niya malaking tabak. Ano po yan, World War yan. Kung ang ano ko dyan, yan po yung First World War. Malaking tabak pero pula ang pula kabayo. Ibig po sabihin yan, war yan, worldwide, malaki. Yan nga po yung First World War. Ang ikatlong tatak na binuksan ay kabayong maitim. Yan nga po yung paglitaw ng ng mga tagutom, kakulangan ng trabaho worldwide. Worldwide po yan. Pagka ganyang yung mga tatak na yan, worldwide po yan. At ang sa pantaha ko po dyan, yung Great Depression noong 1929. Worldwide po ang naging ang naging impact niyan. Karoon po ng ration po ang pagkain noong 1929. Pwede nyo pong sa YouTube, may mga documentary po yan. At ang trabaho ay kulang na kulang. Kaya po tumaas ang mga presyo ng harina, mga pagkain dyan sa Middle East, sa iba't ibang bansa, tumaas po ang presyo ng pagkain. At ang kabayo pong pang-apat na kabayo, yung ika-apat na tatak, yan po yung kabayong maputla. Apat na salot po yung apat na halo-halo na po. Merong giyera, merong tagutom, may salot, at may mga mabangis na mga hayop daw, mabangis na hayop. Yan po yung tagos ngayon na nangyayari hanggang ngayon. Yan na yung kabayong maputla. Tagos na po. Yan na po. Kasalukuyan na pong nangyayari sa atin yan. Tagos na hanggang ngayon na yung mabangis na mga hayop na yan, hindi naman literal po yan na mga hayop. Hindi po literal na hayop yan dahil wala namang mabangis na hayop ditong paghala-gala. Mga leon sa atin. Leon. Mga wala naman po yan dito eh. Mga tao po yan, mabangis na mga tao yan, mga terorista, yung mga ganyan, mga mamamatay tao, ganyan. Yan po yan, hindi po At ngayon po nangyayari yan. Lalo na sa Middle East. Na basta na lang, iba ang batas sa kanila. Pugot ulo, gano'n ang nila. Kaya yan po, yung mga ISIS na lumabas na yan, mga ISIS. Yan po yung mababangis na hayop. Tagutom, salot, yung COVID na yan po, yan yung salot sa katulad ng ganyan. Sabay-sabay po, tapos giyera. Sabay-sabay nangyari. Yung kabayong maputla na yan. At yung panglimang tatak na binuksan, palagay ko nangyayari na rin ngayon. Yung nalaglag yung mga bituin, mga heavenly bodies, ay nagbagsakan daw. Imposible po yung mga literal na bituin niya na nagbagsakan. Imposible po yung na literal na nagbagsakan ng mga heavenly bodies. Hindi po yan. Mga espiritu po yan. Pagka sinabi pong bituin, ang symbolic ng bituin ay ang mga angels po yan.
At may nahatak nga po si Satanas na 1/3. May nahatak si Satanas na 1/3 ng angels na itatapon dito sa mundo. At palagay ko po nangyari na po na ang pagtatapon ni Satanas dito ng 1/3 ng kanyang ng kanyang angels ay naandito na. Andito na po yung 1/3. Bagamat si Satanas at kanyang mga general ay nasa taas pa. Kasi makikipaglaban pa po yan sa mga archangel na mababait eh. Yun po ang susunod na mangyayari, pagtatapon kay Satanas. At kasabay niyon po yung hayop 666 na bibigyan niya ng kapangyarihan. Yan po ang magiging kaganapan yan. Kaya po medyo malapit-lapit na po yan. Note na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay magdadalawang taon na sa 2033. Note nyo po ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay sa 2023. Ang lapit na po. Lapit na. Ika-2,000 taon ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Symbolical. Ano po yan? Significant po yan. 2,000 taon tapos may paghahari ang Kristiyano sa 1,000 taon. Kaya kung susumahin niyo po yan, 3,000 taon yan. Na kung sasabihin ni Apostol Pedro, na sinasabi ni Apostol Pedro na ang 1,000 taon daw ay parang isang araw. Kaya yung 3,000 taon yan, susumahin nyo 3 araw yan. Kailan nabuhay ang Panginoong Hesus nung siya'y pinatay? Sa 3 araw. Kaya symbolical po yan. Kasabay po niya pagka natapos yung 3,000 taon na kasama yung paghahari ng 1,000 taon, ay magkakaroon na ng Judgment Day. Di ba significant yan? Magkakaroon na po ng Judgment Day, tapos na po. Yan, ganyan po ang kwento niyan. Wala na pong Great Tribulation pagkatapos ng 1,000 taon. Wala na po yan. Wala na pong Great Tribulation at wala nang tao dyan. Bago pa lang magsimula ang 1,000 taon ay naubos na po ang tao. Kasi lumaban na sa Panginoong Hesus. Natataka na sila ng hayop 666. At yung Kristiyano naman sa panahon na yon ay aakyat na. Yun nga, first resurrection, tinatawag. Kasabay na yung namatay kay Kristo. Kaya 2 pagkabuhay po yan. Pagkatapos ng 1,000 taon, doon po yung ikalawang second resurrection. Lahat na sabay-sabay na. Pati yung panahon ng Old Testament. Yan po tinatawag na second resurrection. Kaya ang ang Great Tribulation sa panahon ng hayop 666, sa panahon ng pagtatatak ng hayop 666. Kaya kailangan may tatak na tayo bago pa lang maghari ang hayop 666. Tayo mga Gentile. Para tayo ma-rapture. Yun ang iba naman yung rapture. Iba naman yung rapture ng mga aabotang buhay na Gentile. At ang mga Israelita sa pag-agaw na yan, sa rapture na yan, ay maiiwan naman yung buhay na dahil sila ang tatapos ng trabaho. Ang mga Israelita.
ang buhay na Gentile Christian ay ira-rapture. Hinuhusto lang kung inyong pong maanohan, kung may nabasa kayo na hinuhusto lang ang bilang ng mga Gentile. Pagka nahusto na po yan, tamang-tama na po yan, may God's timing po yan, na bago naman mag-ari ang hayop 666, ay ra-rapture na yung Gentile Christian. Ganyan po ang aking ang kwento diyan. Kaya po ang kwento ko ay buo po. Buo ang kwento ko. Kasi sa Seventh-day Adventist hindi nila naikwento yung mangyayari sa 1,000 taon eh. Paghaharian po natin yung mga fallen angels sa 1,000 taon. Kaya nga naniniwala ako may Church of Angels na era. Pangangasiwaan natin ng mga anghel. Tayo po, parang glorified body na tayo noon. Kasi resurrected na tayo eh. First resurrection tayo. Maghahari sa 1,000 taon. Kaya spirit by spirit po yan. Resurrected na po yun. Kaya ang maghari sa 1,000 taon ay halo na po yan ng mga Israelita at mga Hentil na maghahari sa 1,000 taon. Ganyan po ang kwento dyan. At naputol po tayo sa nasa ikalimang na tayo, 5 tatak. 4 na tatak. Ang ikalimang tatak naman po, yung kinuwento ko palang ika-6 na tatak pa na pala yun, yung magbabagsakan ng mga bituin. Ibig sabihin po yan, yung ika-6 na tatak po yan, ang mga fallen angel itatapon ni Satanas dito sa mundo. Yun po ang ika-6 na tatak. Ang ikalimang tatak naman, futuristic po yun. Yung pong nasa ilalim ng dambada na humihingi ng katarungan. Kailan daw sila ipagtatanggol ng Panginoong Hesus. Yan po ang ika-5 tatak. Ang kwento po dyan yan. Sabi ng Panginoon, maghintay pa kayo ng konting oras na maghintay pa kayo kasi may papatayin pang katulad nyo. So, yun ang sabi. Palagay ko yung mga first century Christian po yan na pinatay noon na humihingi ng katarungan kasi pinagpapatay sila nga nung yung first century Christian na ubos po yan eh. Kaya nga po walang original na ngayon, wala. Hanggang ngayon, pagka lumitaw po yung 2 propeta na sinasabi, yan po ang magre-restore ng apostolic doctrine. Marami pong imbento kasi ngayon ng mga doktrina eh. Marami ipinagbabawal na hindi na may pinagbawal ng mga apostol noon. Ngayon, may nagbabawal, bawal kumain ng Jollibee, bawal kumain sa McDonald's, bawal kumain ng halal, bawal kumain ng kosher. Marami pong doktrinang imbento ngayon ng mga mangangaral. Bagamat ipang nangangaral nila ang Panginoong Hesus, may mga halo na, may halo. Hinahaluan nila at mayroong maling turo. Yung salvation by works, kailangan magtrabaho ka para maligtas. Po yan eh, balinto ng turo yan eh. Salvation by works. Wala na pong tatrabahuin ng para maligtas. Tanggapin lang at maniwala kang
si Jesucristo ay anak ng Diyos, namatay, nabuhay na ikatlong araw, naging glorified body, ganun din mangyayari sa atin. Yan po ang basic na turo. Kaya po ang advocacy ko ay magkaisa ang mga Christian. Magkaisa ang Christian. Sa basic na lang kasi yung magkaisa ang INC, magkaisa ang Katoliko, magkaisa ang mga born again para kay Kristo. Kasi sinabi naman ni Kristo yan Nagtatanong ang mga alagad noon, Panginoon, bakit yung ibang grupo na hindi sumasama sa atin? Tanong nila. Sabi ng Panginoong Hesus, pabayaan nyo sila. Ang hindi nagsasalita ng laban sa Kanya ay kaisa din. Kaisa natin, sabi ng Panginoon. Kaya kung ikaw man ay nasa grupo ng Katoliko, nasa grupo ka ng INC, nasa grupo ka ng mga born again, magkaisa sana sa basic doctrine para kay Kristo, para siya ikaliligtas nating lahat. Para maligtas tayong lahat. Kasi dito nyo sa TikTok, gumagala po kayo dyan. Ang dami pong debate dyan. 2,000 na pinagtatalunan po yan. Samantalang pabalik-balik lang. Pabalik-balik lang yung mga katuruan ng pinagtalunan na yan. Pinagtalunan na yan sa Nicene Creed, sa kung anong council. Pinagtalunan na yan, pabalik-balik yung mga agnostic na yan. Noon pa yan Mga deist na yan, mga noon pa yan. Ibinabalik lang uli. Nababaon sa limo, tapos babalik uli. Magkaisa sana sa para kay Kristo sa basic doctrine. Para tayo sa lahat maligtas. Maligtas ang mga Hindus, ang Muslim maligtas, ang Buddhist maligtas. Watak-watak po ang mga naniniwala kay Kristo Jesus. Watak-watak po. Kaya kung magkakaisa ng para kay Kristo, katulad sa Iran. Ang Iran po, ang dami na pong Kristiyano sa Iran na nabalita ako, marami ng kaya mga revival sa iba't ibang bansa. Iba na ang galaw po ngayon ng panahon yun, iba na po ang galaw. Ibang-iba na po ang mga galaw sa buong mundo ngayon. At ako naniniwala na ang 1/3 ng mga demonyo ni Satanas ay nandito na. Yan yung sinasabi sa ika-6 na tatak na maglalaglagan ng mga bituin. Hindi po literal na bituin yan. Mga demonyo po yan, mga fallen angel po yan. Kaya ang kasamaan sa mundo ay to the max na. Ang kaalaman ng siyensya ay nasa tuktok na po. Nasa tuktok na po ang karunungan ng tao. Ngayon may request tayo si Joe Balusio, i-accept natin. Baka may tanong si Joab. Ma-review natin ng Yan nga po ay halos matapos na natin yung 7 tatak. Nasa ikapitong na talakay na po natin yung ika-6 na tatak. Yan nga po yung mga pagbagsak ng bituin.
Ibig po sabihin niya na yung mga fallen angel yan na 1/3 na ihahagis ni Satanas dito sa lupa sa atin na mag-iimpluwensya sa mga kaisipan ng mga tao. Yan po yung 6 na tatak. Di kailanman tatak, yan po yung humihingi ng hustisya, yung mga pinagpapatay noon na first century Christian. Sabi ng Panginoong Hesus, maghintay pa ng konting panahon sa mga tao na papatayin pa. Tapos yung ika-7 tatak, mahaba na po yan, mahabang kwento na yan. Ini-introduce naman po dyan yung trompeta, yung 7 trompeta ng Diyos. Trompeta. Mga anghel po yan, ang ano po rin, mga anghel din po yan na ang unang trompeta, yan po ay pag-aanahan po natin sa susunod, yung mga trompeta na yan. Yung iba rin po dyan ay nangyari na sa mga trumpets na yan. At magko-connect po yan doon sa ika-4 na trompeta. Mako-confirm po yan yung sa hindi ko lang matandaan kung yan din po. Meron pong tinutukoy din sa trumpets na mga lalaglag din ng mga lalaglag din ng mga bituin. Kundi yan, ika-4 o ika-6, yan po ang tanda ko dyan na hindi ko na malilimutin po ako Yan po yung rin yan, magkaka-overlapping na po ang magiging yan ang magiging confirmation na merong itatapon na mga fallen angel dito si Satanas. Diyan na po yan. At yung mga una, pangalawa, pangatlo, mga nangyari na po yan, trumpets na yan. Ika-4 na trompeta, hindi ko matandaan na pero i-reviewin po natin ang yan. Ngayon, yung mga salot, yan po yan, nasa yung 7 vials, yung 7 salot. Yung iba rin po niyan, pagka parang nangyari na rin po yung yung iba. Re-reviewin po natin ang Pero yung mga huling salot, doon mangyayari, tutugma po yan doon sa panahon ng hayop 666, yung ibang mga salot yan. Sa hanggang 11 o'clock lang po tayo mga kasama. Subukan niyo pong mag-type ng ng 1 kung meron pong kung pwedeng mag-comment ng kasi hindi ko po alam kung pwedeng mag-type kayo diyan ng ng kung nakakapag-comment kayo ng through text. Wala po ako nakikita na comments para yung tanong may tanong sa text ay matalakay po natin. Marami pong symbolic diyan sa Book of Revelation na kung hindi nyo po mahirap pong intindihin yan. Malulugaw ang ating isip diyan sa Book of Revelation.
Pagka ihahalo nyo pa yung ibang libro sa Old Testament, lalo na kakaligaw-ligaw. Kaya dyan nga lang sa paniniwalang ang dalawang propeta daw ay si Moises at si Elijah. Mali po yan eh. Hindi po yan. Kasi 4 ang criteria niyan para ma-confirm yan. 2 punong olibo. Bagsak po sila doon sa pagka sinabing 2 punong olibo. 2 ano po yan eh. 2 church yan eh. 2 church yan na pinamunuan ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro. Bagsak na po yung si Moises at Elijah yan. Hindi na po siya nagko-confirm dyan. Doon sa 2 propeta, yun, pasok sila doon. 2 kandilerong ginto. Mga kandilero po, church yan eh. Kaya Gentile Christian tsaka Israelite Christian po yan eh. Hindi naman sila namuno noon ng ngayon na ang namuno rito sa Apostol Pedro at Apostol Pablo. Kaya bagsak po dyan sa sa criteria na yan. Ano pa yung isang criteria? 2 propeta, 2 kandilerong ginto, 2 punong olibo, saka kano po yan, talagang hindi po si Moises yan at si Elijah, hindi po. Diyan na yung espiritu ni Apostol Pedro at Apostol Pablo na babalik na magre-restore ng apostolic doctrine. Hindi ko po alam kung sinong ang gagamiting tao dyan, hindi ko po alam. Hintay na lang po natin. Pagka nagbabalik na po yung mga apostolic doctrine na original, yung original na turo, kaya po walang perfect religion ngayon. Medyo merong iba maayos, iba naman ay extreme. Katulad ni Paring Kibuloy, na siya daw ang Kristo. Yan po yung mga extreme. Ang isa pang extreme, itang MCGI. Extreme po yan. Dinemonize lahat ang mga pastor. At pagkatapos ng nung araw ay magiting siya sa debate. Sinasabi niya pagka yumaman ng pastor ay sa demonyo. After mga ilang 20 years yumaman siya. Mapunta siya sa Brazil. Naglitawan po ang mga kayamanan sa Brazil. Kaya hulog din sa kayamanan ang mga leader religion ngayon. Bagsak po lahat. Wala pong At maraming dagdag na doktrina. Walang doktrinang huwag kang kumain ng halal. Walang doktrinang huwag kang kumain ng Jollibee. Huwag kang kumain sa KFC. Huwag kang kumain sa McDonald's. Pinagbawal ni Soriano yan eh. Yang halal, yang kosher, pinagbawal po niya yan. Nasaan po sa apostolic doctrine yung mga doktrina na yan ni Soriano. At maraming na convince si Soriano. At napakalalim ng pagkakapanatics. Katunayan, ako po yung naging fanatics din. Naka 25 years po ako sa MCGI. Yan po ang kwento dyan. Marami pa rin fanatics kay Soriano kasi marang nakahatak dyan yung mga pagdebate. Magaling sa debate daw, napakarami niyang sa YouTube. Ngunit ang iba dyan ay yung talo siya sa debate. Lalo na yung ang panalangin ay dati ang panalangin ng MCG ay nakaluhod.
May nakadebate siyang born again na tama yung panalangin nila, nakapatira pa. Parang nanalo siya sa debate niya, parang kasi pagdating ng araw, hindi na paluhod ang aming panalangin, kundi pa ano na nga, pa titime na nga ang aming panalangin nitong mga huling mga taon. Ibig sabihin niya, pinagtatanggol niya yung paluhod, yung pala ay mali. Yan po ang istorya niyan. Kaya po ako ay may karapatan na magsabing mali kasi 25 years po ako dyan. Katunayan po, nagmanggagawa po ako, hindi na ako pinag-graduate dyan. Kaya dahil nagbago po ang pamunuan eh. Marami siyang binago. Ang dating daan, wala na po sa Hindi na bawal na po magtanong dyan. Wala na pong consultation dyan na siya ang sasagot. Wala na po yan. Wala nang Bible exposition kundi exhibition. Exhibition ang nangyari at entertainment. At napakarami pong abuluyan dyan. Sa susunod po nating halos naka-1 oras na po ang live ko eh. Medyo mag-e-end muna po tayo. At nakalimutan ko yung mga susunod po natin yung 7 trompeta. At pwede natin siguro yung sunod yung 7 salot. Alam ko po yan, kaya lang makakalimutin po ako eh. Makakalimutin po ako. Kaya ako pwede naman po makipag-usap kahit nasa pakikipagtalo, pwede naman po, kaya lang huwag nyo kong hanapan ng numero. Hindi po ako matandaan dyan sa talata. Pero pagka sinabi pong sinasabi kong nakasulat po yan. Bahala na po kayong maghanap katulad nung sa Berea. Ang sa Berea po yung pangangaral nila sa sinusuri nila sa kasulatan kung meron nga totoo nga sinasabi ng tao na yun. Yun nga po ang parang si Apostol Pablo noon nang nangaral sila sa Berea. Hindi naman sinabi doon, wala pa naman talata, bersikulo, kapitulo noon eh. Nito lang po yan ng panahon ng Katoliko, nagkaroon ng bersikulo, kapitulo. Nito na lang po yan. Kaya ang salita doon, nasusulat. Katulad ng pakikipagtalo ng Panginoong Hesus kay Satanas, nasusulat. Ganon din ang sabi niya, nasusulat din. Ganyan po ang labanan noon. Tsaka yung katwiranan nung yung namatay, sino yung namatay na binato na hindi sila makalaban sa espiritu ng sinasalitan ni pinatay po siya eh. Wala namang bersikulo, kapitulong sinasabi dun eh. May kasulatan, scroll noong araw, pero walang tuloy-tuloy lang po ang basa. Kaya nasusulat sa kasulatan ng mag-end live muna po tayo kung mayroong nakikinig. End live muna po tayo. Salamat sa mga naindiyan. Salamat po. Maraming po salamat. Susunod po yung pag-usapan natin yung at 7 trompeta, 7 salot. Sige po, salamat po.